Na, ano, Pinakamahalaga naman din naman yung kurso natin kundi kung nasan tayo. Kung Diba? Sa bawat career milestone, so lahat ng desisyon ko, talagang dinadaan ko sa discernment process. Ignition discernment. Yeah. Actually, ever since naman I started playing volleyball, dinedicate ko na rin talaga yung buhay ko kay Lord, kay Mary, and kay Lord. Kasi nabagyo kami dito ng Karina. Kinain yung lupa namin. Magmemeta ako ngayon, ha? Ano sa palagay mo ang dapat tanungin ko sa isang Gretchen Ho? Baliw ka ba? Pero ikaw? Hindi. Ano nangyari sa breakup mo? Sige. Dahil nagbahagi ka. Hindi ko naman... sige. Marami pa tong kahoy. Marami pa naman yung kahoy. Actually, sa larong volleyball, sinasabi sa amin ng coach natin. Pag nananalo kayo, wala naman kayo natututunan Sineselebrate nyo lang. Pero pag natatalo kayo, doon kayo mas maraming yung tututunan. Oh my gosh. Diba? You know, it's always been a walk with the Lord. Parang lagi siya nandyan. Alam mo yung pakiramdam na minsan ay nananalo ka. Of course, there will be celebration, yung saya. Pero minsan sa buhay, kailangan din pala nung pagkatalo. Yan ang naramdaman ng ating kaibigan na si Miss Gretchen Ho, isang dating volleyball player ng Ateneo at ngayon ay isang reporter. Ngayon ay abangan natin ang kanyang kwento dito sa episode ng Sensei. Punta sila rito that parang it just took a month pero ibang-iba na yung itsura ng lugar like a month later. I was here January. Oo. I was here January. Diba? Wala pa to lahat. Salamat kasi birthday ko mismo yun. Nung araw na yun. And then, biglang, ang dami ng pinagbago. Tapos ito, yung mga tambak dito, ang dami rin tulong ni Lord sa akin dito na marami ring mga taong tumulong sa amin to fix this place. Kasi nabagyo kami dito ng Karina. Kinain yung lupa namin. Pero, alam mo yung, parang Lord, ano ba yan? Ang laki ng ginastos ko dito sa riprap, sa pagpapagawa na riprap. Pero na-realize ko, hidden blessing pala siya. Kasi at least nalaman na namin na yung dating riprap dito na nasira at natangay nung river, ay hindi pala ganun katibay. So we built na with how this land really was going to be affected by the river. So we strengthened the foundations, naglagay ako ng steel gabion wiring dyan para matibay yung dike. Tapos sa harap pa nito yung pinagawa ng national government. So dalawa na yun. And also, the people na parang magugulat na lang ako, bigla na lang may dalang tambak dito, galing sa munisipyo. So talagang laking pasasalamat ko talaga. I mean, God has been with me in this journey here and I feel like He really gifted me this place to center me and to ground me and to hopefully do the same for others. Alam mo talaga, ang ganda din nung ginawa mong branding na, it's not just branding, but yung tagline din at yung show mo nga na Woman in Action. Alam mo, ako na magsasabi sa'yo na ang mga Jesuits, meron silang tinatawag na contemplative in action. Oo nga, oo. Diba? Mga CIA din yan sila. So para, inalign mo ba yun? Sinadya mo ba yun? Hindi ko maalala nga yun Pero bakit nga ba? Kasi naghahanap ako ng motto sa Instagram that would encapsulate everything that I do. So usually, lalagay natin kung ano yung profession natin, di ba? Yes. So parang sabi ko, ano nga ba yung parang isang linya that would talk about sports, would talk about adventure, would talk about like advocacy. Ay, parang bagay yung woman in action. Parang I'm a woman in action because everything has action. And I wanted to be a woman in action na pag meron akong visualize o pinapangarap, talagang I get down to work to achieve to get your hands dirty. Oo. Na parang hindi ka lang magsasalita na ito ka, ito yung pangarap mo, ito yung gusto mo mangyari.
I take care of the energy that I have when it comes to speaking and doing. I give more energy to the doing part than the speaking. Tapos kapag natapos na ako sa doing part, tsaka na ako magsalita. Which is, I think, why to be honest, I'm a relatively quiet person. Tahimik lang ako. Talaga ba? Oo. Hindi, joke lang. Tahimik. Totoo. Pag nakita mo ako na normal, di ako siya nagsasalita. Oo. Pero, it's because, mas gusto ko talagang gumagawa, Yes. nakikinig, ganyan. Kaya siguro din, gusto ko rin naging host kasi ako yung nagtatanong. Hindi ako nagsasalita. Oo. Yeah. Kaya, di ba? Mas masarap magtanong masarap matuto. Oo, ang dami kong pwedeng tanungin. Sige nga, dahil pinag-usapan natin yung pagiging host, no? Magme-meta ako ngayon, ha? Ano sa palagay mo ang dapat tanungin ko sa isang Gretchen Ho? Baliw ka ba? Sige, let's try. Baliw ka ba, Gretchen Ho? May pagka. In what sense? Marami akong ginagawang hindi inaasahan ng taong bayan. Parang ito yung landas, tapos biglang, oops. Oo. Like for example, inaasahan ako ng maraming tao na magiging celebrity na lang ako. Okay. Kasi totoo naman, yun naman talaga yung landas na mas yayaman ka, mas komportable, mas maraming pera, mas madali, hindi kailangan maghirap. Bakit ako nagpunta sa mundo ng news? Siguro may pagkasadista, joke lang. Siguro kasi napaka-inline siya with my personality of me being intense, me being hardworking, and me wanting, parang I like the adrenaline of chasing something, getting to something, yung meron kayo nahabol na balita, meron kang kino-cover, gusto ko yun. Siguro para siyang game para sa akin, volleyball game. But more than that, yung purpose din, tsaka yung, gusto ko na, nararamdaman ko na may impact kami. Whenever we ask the right questions, whenever we get to be the ones to throw the difficult questions at important people, and they get a chance to answer it back. So, para sa akin, napaka-fulfilling nun. So, yun nga yung parang sa akin, pinagpapasalamatan ko na lang din yung mga nagtiwala sa akin, na mga producers ko, mga mentors ko, and mga boss ko. Kasi they saw that an athlete like me could make the transition when people would expect otherwise. So, yun, may pagkabaliw ako. Okay lang naman, parang I think I can relate to that being a crazy kasi? person. Hindi, kasi nagsisilbi din naman ako as pumunta ka corporate ng bukid doon, background. di ba? Pero pwede ka picked up mag-corporate life. everything, di ba? Nag-MBA but picked up everything, may Manila life, and ngayon kasama ang mga farmers na, by the way, yun nga, gusto mo rin makita, kaya gusto din, actually, kaya din, kwento lang sa mga manonood, di ba? Kaya tayo nagkakilala was because pumunta ka sa Bukidnon with your family. Yes, diba? on my birthday. On your birthday. Can you talk about that? Kasi it was a nice experience of me Back seeing in 2022. you in Bukidnon. Oo, kasi my lola had always been talking about Malay-Balay Bukidnon because she was a Benedictine oblate. Ooh, I didn't know. Yeah. She donated a retreat building to the monks there for, I think, the oblates and lay people. So, sabi ko, dapat pupunta nga kami na sabay ng lola ko, pero she passed in 2019. And nag-pandemic. So, nung medyo okay na yung sitwasyon, sabi ko kay mama, punta tayo, tara, let's honor naman si lola, si Mimi. So, pumunta kami ng Bukidnon. Plus, nandun din yung spiritual director ko, si Father Robbie, so nagkasabay. Shout out kay Father Robbie. Tapos ikaw, nandun ka din. And then yun, hindi ko makalimutan din yung experience na yun kasi ang ganda sa Bukidnon. Tapos nang pumunta kami saan ba si Father Robbie naka-assign? Zamboanguita. Napaka-raw nung beauty nung lugar. And yung mga bata na meet namin, tinuruan namin ng volleyball, kasama ng brothers ko kasi may common thing kami, lahat kami nag-volleyball. Marunong kami lahat. Kaya parang naging sibling bonding na rin namin yun. Ako basta sobrang meaningful lang for our family to be able to
do that together. Yeah, you spent Holy Week there, actually. Yeah, it's my birthday also. Oo, and your birthday. Ang ganda, ang ganda. Parang ano eh, nakikita ko kung ano yung na-experience mo sa Bukidnon, parang dinadala mo rin dito eh. Kasi parang ako, alam mo yung, to be honest, when I go here, I've been here twice already, and then, alam mo yung parang, hala, hindi ko kailangan mag-airplane para pumunta ng Bukidnon feeling. Kasi, Lapit lang. kunwari, kanina, pinag-uusapan natin na, Yung "Uy, river." Romar, tingnan mo yung yung river, okay, kasi it reminds me of Bukidnon. No, but also yung fog. Oo. Yung fog na parang, alam mo yung we were just so mesmerized a while ago with that experience. Ako, I savored it. Nanamnam ko talaga na parang, oh, we are living. Ganda ng view. Tapos, I also like na when we were walking, you also said na, ang bagal ng oras, no? Ang bagal ng oras, lalo na pag nandito. Oo, nagugulat ako. Tapos na kami sa mga gawain dito, 7 o'clock pa lang. Kaya parang, bakit ganun? Pag nasa Manila kami, parang ang bilis ng oras. Tapos nandito, bumabagal. Hindi ko talaga siya ma-explain. But I guess everything gets so simple here. Parang wala kang kailangang isipin masyado. Hindi yung araw-araw, anong kakainin nyo, anong gawain nyo. Tapos, nare-remind ka lang kung ano yung mga importante sa buhay. Siguro gusto ko lang mag-backtrack in your life a bit. And ako curious din ako, no, na parang, was there ever an experience sa buhay mo na sinabi mo na ito na yung parang sobrang trial nito, na parang cannonball experience ni Saint Ignatius? Na pwede mo rin naman sabihin, sorry, mahirap na question, pero wala lang. I'm curious if you had that moment wherein, because of that, this is the current Gretchen Ho that I am. Top of mind or anything? Or kung wala, okay lang. Siguro yung yung breakup ko. Wow! Ay. Totoo nga. Sige. Maybe because it was so public. It was so public, the breakup. It was difficult to have your heart out there for the world to see. And we didn't have a choice kasi I was on live TV every day. You were still in UKG. It was so difficult to just, pretend that you're fine. Diba? Tapos, yun nga, parang lagi kami nagtitrending, lagi kami nasa balita. Tapos, syempre, may mga hugot ka pa, masakit. Pero hindi ka pwedeng mag-absent, kailangan pumapasok ka pa rin. Okay. And siguro kasi yung dati kong partner, nakasama ko rin for a long time when I was starting out. Kaya after that, I had to pick myself up and find my strength, my own strength. So I guess yun yung isa sa mga pivotal moments in my life, I also learned how to love myself better, to understand my worth, who you are, who I am, what I wanted. I mean, yun yung mga kahit sa usually sa breakup nangyayari yan, di ba? Parang mas nakikilala mo sarili mo, mas nakikilala mo yung tunay mong lakas. Yun, tapos dinaan ko sa trabaho lang, go, trabaho. Pero I was also praying to God more to help me heal my wounds quickly. And the Lord, grabe, talagang inulanan ako ng blessing. Parang after nung maghiwalay, bigla akong may trip abroad, bigla akong may gig dito sa ibang bansa. Nagtuloy-tuloy talaga yun. Tapos, trabaho talagang sub-sub sa work. Kaya akala ng mga tao na parang wala lang akong time, diba? Pero it was obviously, much deeper than that. But respect also to him and that we ended amiably. It was a good breakup despite everything that had happened, and I'm happy for him and where he is now. Yes. It's just that minsan may mga points in our lives that we don't align anymore, and we find our ways, diba? Parang siya doon talaga siya, ako dito talaga ako. Parang may ganun din. And the Lord was clear with me in prayer. So, finding my strength and finding who I am. Because we were together when I was so young. That I think is one of my pivotal moments. Pero
kung tatanungin mo ako kung meron lang isang cannonball moment, Mhm. hindi ko ma-drill down to one. Yeah. Kasi parang ang dami ko na rin pinagdaanan talaga. Madami na, sobrang dami na. Hindi ko maano eh. Oo. Pero gusto ko lang, kasi dami na, naggaling ako volleyball, galing akong sa industriya, tapos yung pagkamatay pa ng dad ko, and everything else. But, you know, it's always been a walk with the Lord. I've always felt Him close by. Indeed. Kahit sa mga times na nawawala tayo sa landas. Parang lagi siya nandyan. Yun yung pinagpapasalamatan ko. Na Kumbaga magugulat ka lang na hindi niya ako iniwan. Totoo. Oo. Totoo. Diba? Yun nga, parang magugulat ka lang na biglang nandyan si Lord sa buhay mo. Hindi mo akalain. I don't know if I deserve it. Yun nga. Probably don't deserve it. Pero parang thank Pero out you. of His love, no? Oo. Out of His, wala, parang gusto ko mag-retreat. Gusto ko mag-day retreat. Diba? Parang masarap mag-retreat dito. Masarap Tapos mag-retreat. ganyan yung naririnig mo. Totoo. Yung river. Kasi, ako, I always, for me, no, I always go back to St. Ignatius, eh. Diba? Parang, yung kay San Ignacio experience of his cannonball experience, I could also relate. I think a lot of people could relate, no? Perhaps ako din, breakup din eh. Yung nagpaano din sa akin. Oo, di ba? Parang yayanigin ka talaga ng breakup. Because, syempre, grabe din naman yung pagmamahal mo dun sa tao. So, usually, a deep love will really, having that gone will really cripple you in many ways. But also, you realize that it was love because it is not about just being together. It is actually about being happy for somebody else. Parang respecting their lives, respecting their decisions, respecting each other's decisions. Yun ang tunay na pagmamahal. So, di ba, yung pag-discern mo dun sa pagmamahal mo na yun. Totoo. Parang hindi lang naman dahil magkasama tayo, di ba? Parang yung way mo to show that love. Minsan, hindi talaga kayo meant to be. Tapos, mapupunta kayo sa ibang landas. Pero, you respect each other. Na, ganun eh. Ganun ang buhay. Thank you. Thank you for Pero sharing ikaw? that. Hindi, Ano nangyari sa breakup mo? Sige, dahil nagbahagi ka. Hindi ko naman, sige. Marami pa tong kahoy. Marami pa naman yung kahoy. Hindi, pero para sa akin, ganun din eh. I could really relate din doon na parang, alam mo yung akala mo, yun na rin siya. Pero biglang parang, iba pala ang magiging landas. Yung parang, oo, magkasama kayo palagi, tapos biglang, mayayanig at mayayanig ka eh. Tapos, doon mo mas makikilala ang Diyos. Kasi, wala kang ibang kakapitan. Of course, you have your friends. Pero, there will be nights na, alam mo yun? Oo, na hindi ka makatulog, nababalisa ka, parang gusto mo na magpakamatay. Hindi naman. Pero, parang you get to question, parang you feel, Lord, nandito ka ba? Lord, tapos biglang, alam mo, minsan mapapaiyak na lang ako na magugulat ako, Lord, andito ka pala sa ginagawa ko. Andito ka pala. And, I think yun yung isa sa mga bagay na parang mini-break tayo ng Panginoon. No, para mas makilala natin siya. Alam mo, in terms of breaking, di ba? Broken, and then we're blessed, and dahil naging blessed tayo, napapashare. Di ba? And I think, hindi naman na ginusto natin yung breaking na yan, pero parang it allowed us to be a blessing. To bloom even more, to be a blessing. To other people. And to have empathy. Yeah. Ang ganda. Ang ganda. Apir nga tayo kasi hindi ko talaga in-expect na parang thank you for... Pero naramdaman ko talaga, mas naging tao talaga pagkatapos ng breakup na yun. Oo. Yung siguro ganoon naman talaga, di ba? When we lose something, pag napunta tayo sa ground zero natin, walang-wala ka talaga. Yung parang feeling na gano'n. Mas
parang feeling ko mas naging mabuti kang tao. Usually. You become a stronger person. Hopefully. Yeah, hopefully. Not all, pero... Yeah, oo. There will be nights. Pero, yun yung mga moments na maraming tinuturo sa'yo yung buhay. Katulad ng, actually, sa larong volleyball, sinasabi sa amin ng coach namin. Pag nananalo kayo, wala naman kayo natututunan eh. Sineselebrate nyo lang. Pero pag natatalo kayo, doon kayo mas maraming yung tututunan. Oh my gosh. Diba? Oo nga, no? Kasi doon ka na force na mag-reflect. Ano bang ginawa ko? Ano bang ginawa ko mali? Paano ko ba babaguhin yan? How do I improve? Parang, ba't ko nga ba ginagawa to? Papaisip ko ng mga ganong bagay. Pero usually, those moments don't come when you're winning. Kaya, important din talaga na mapagdaanan mo yung mga ganon. It's either you mga win. Mga hamon ng buhay. You win or you learn. Diba? You win or you learn. Ganda. Ang ganda. Hindi, I'm so amazed by this person that you are, no? Natutuwa ako na there is so much depth. There is so much, parang spiritual direction ang nangyayari Hindi ngayon. siguro makikita to sa araw-araw na trabaho ko sa TV, no? Nakakatulong kasi ito talaga yung... nakakatulong yung bonfire. Marami nagagulat sa akin na kaya ko gumawa ng mga gawaing bukid, magpala, magtabas ng damo. Pero pumunta ng basila. I would say that this is the real me. Talagang mahilig ako sa mga ganito. More than the glamorous life actually. So, hopefully mag-grow pa tayo sa ganyan. Feeling ko marami nakaka-relate eh. Kasi marami nagko-comment sa mga post ko eh. Dapat magsulat ka ng libro. Si Gretch by the way ang nagsulat ng forward ng libro ko. Matagal pa yun. Kailangan marami tayong pagdaanan. Yes. Malay mo, malapit na. Joke lang. Tapos ngayon lang pala naging inception na para naitanim natin kay Gretch na magsusulat nga talaga siya ng libro. Pero sige, let's take time. Baka magulat ka na lang na, hala, may libro na pala ako. Para magkaroon ka ng libro, kailangan may oras ka. Magmuni, magsulat, diba? Tumigil, maging still. Yun lang yung pinakamahirap sa buhay namin. Ops, wait, teka lang. Papatuloy tayo sa susunod na episode ng Sensei. Anchoring Morning Matters on One News. So it's an interview talk show. When did it start? Dahil sa trabaho namin, wala pa kaming sinasabi yung nire-report. Bias na kami kaagad. Yun yung realidad. Parang sinasabihan na kami ng ganon. So, marami tayong mga risk na tinitake. Lumulundag tayo, baby! Para sa akin, ang pinakamahalaga talaga is, parang stay honest with yourself, with God, with other people.